Ito yung nangyari sa bahay nung Bagyong Karina. 7 AM pa nga lang ng umaga ay nagising na kami ni Daddy dahil sa sobrang lakas ng ulan. Binuksan ko agad yung TV para sa balita. Pero ilang minuto lang nagulat kami ni Daddy nang may lumabas na tubig mula sa lababo namin. Hindi naman kasi talaga kami binabaha ng ganito rito sa amin. Trinatry ni Daddy na ilabas lahat ng tubig baka sakaling bumaba. Pero kahit anong salok ni Daddy, bumabalik lang sa bahay namin. Dahil sa sobrang lakas ng ulan, umapaw na pala yung kanal sa labas at tuluyan ng binaha yung bahay ng kapitbahay namin. Kaya naman nag-decide na kami ni Daddy na iangat lahat ng gamit at wag nang pababain yung mga bata. Biruin mo yun, sa loob ng 5 taon, ngayon lang namin na-experience to sa bahay. Buti na lang nagising kami ng maaga dahil kung hindi, talagang nalubog na ibang gamit sa baha. Sa puntong to, lagpas na ng sakong yung baha at malapit na rin pumasok yung tubig mula sa labas. Hihinto at biglang lalakas ng sobrang ulan. Ayan na, wala na naman. Ang malakas. Dahil nagugutom na ang mga anak ko, sinamantala ko ng magluto habang mababa pa yung tubig sa loob ng bahay. Nagluto ako ng kalderetang manok para makapagtanghalian kami at para may energy din kami sa kung ano mang mangyayari. Buti ay may kuryente pa kami kaya nabalitaan ko na sobrang baha na pala sa Malabon at Nabotas. Boundary kasi ng Malabon at Nabotas yung lugar namin. Tapos, yung creek sa kanto namin umapaw na rin pala at hanggang bewang ang tubig daw doon. Grabe si Karina, parang girl version yata to ni Ondoy Nagbabalitaan na kami magkakapit-bahay kung nasan na ang tubig sa kanila. Unti-unti na namin inaakyat ni Daddy yung mga gamit sa baba. Natatakot na ang mga bata dahil sa sobrang lakas ng ulan kaya sabi ko sa kanila, mag-pray lang sila kay Papa Jesus. Dahil sa ganitong mga sitwasyon, pagdarasal talaga ang pinaka-powerful sa lahat. Binaba na namin sila para makapagsimula na kaming kumain. Pinaalalahanan namin sila na wag na bababa. Akala kasi ng mga anak namin may swimming pool na sa bahay. Pagtapos kumain, mas napansin namin na tumaas na yung tubig. Pinasok na rin ng baha ang bahay ng kumari namin, kaya naman dinala niya na ang anak niya sa bahay. Inakyat na namin sila sa taas para dun magstay. Sa taas ng baha, nakuha pa ng batang to na mag-swimming sa loob ng bahay. Sa oras na ito, ay tuluyan na nga pumantay ang flooring ng CR sa baha hanggang sa labas. Hindi namin magamit na maayos yung CR dahil umapaw na rin. Nagsimula na ulit kami ni Daddy na magligpit at maglipat ng iba pang gamit na pwede pang mabasa. Malapit nang abutin yung ref, kaya naman pinalitan na namin yung patungan. Tumulong yung mga kapitbahay namin para mapalitan yung pamatong ng ref at para maitaas din. Buti na lang nakalibak ko sa trabaho nung nangyari to. Dahil kung hindi, baka mas nataranta ako sa pag-alala. Dahil halos kami magkakapitbahay dito, pinasok na ng baha. Gumagabi na at lahat kami hoping na sana huminto na ang ulan. Dito na sa bahay namin nagluto ang kumpare namin ng nilaga at afritada. Pagsasaluhan namin ng malabudel fight. Gabi na. Mabaha pa din. Tapos, ito yung ano namin. Grabe ang buhay-buhay. Biglang nagloko ang coin slot ng water vendor machine kaya hindi agad nakapag-igib yung mga kapitbahay namin. Pero naiayos naman agad ni Daddy. Gabi na nang humupa yung baha. Senyales to na pwede na kaming maglimas. Kakatuwa dahil napakamatulungin ng mga kapitbahay namin. Nagbabayanihan pa. Nagtutulungan na maglipat at magbuhat ng mga gamit. Tumutulong din maglimas ng baha. Saya namin pinagsaluhan ng hapunan. Pagkatapos ay balik ulit sa paglilimas. Dito na sa bahay nag-sleepover ang ilang kapitbahay namin para makapagpahinga dahil na rin sa worry na baka bumaha ulit. Praise the Lord dahil maswerte pa rin kami na hindi tumaas ang baha at dahil safe and sound kaming lahat. Sana sa susunod hindi na tayo bahain ng ganito. So yun lang, stay safe everyone!